Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for November 1 to 15, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong promo, 25% discount sa mga tarot reading services ngayong November 2024. Ayan. So, kung interesado ka, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Aquarius. What is coming to you? Energy update, November 1 to 15. First half ng November. Okay. Ayan. So, Aquarius, kung kayo may pinagdaan ng pagsubok ng mga nakaraan, matatapos na yan. Okay? You have the 5 of Wands, the Star. I see you winning. Parang may panalo dito, no? If you're attending a competition or sasali ka sa competition, anumang competition to, so ikaw ay mananalo. I feel like mas mapapatunayan mo yung lakas mo, yung galing mo. You also have the 4 of Swords, 2 of Pentacles. I think you're going to have a break pagdating sa work. Lalo na kung medyo pagod ka na or parang very stressed ka na. You will have a break. May opportunity ka na makapagbakasyon. Makapag-relax. So, let's see your overall energy, the 10 of Swords. Ayan. This is ending. Okay? Ending a situation na for you, sinubukan mo namang magstay, sinubukan mo namang ayusin, but you feel like that's it. Kailangan nang i-let go. Oo. So, any stressful situation as well. Yung iba sa inyo kasi meron ditong, may na-reveal na there is someone who is parang against you or pwedeng ano to backbiter, ganyan, or someone na pinapakita sa'yo na mabuti siya sa'yo, pero sa totoo lang gusto niya na mahirapan ka or gusto kanyang pabagsakin. You have the Sun. So, this is your challenge. Ngayon, yung iba kasi sa inyo parang kapag may mga tao na nawawala ng confidence sa inyo, kayo mismo parang nawawalan rin ng confidence sa sarili nyo. So, it's time for you to take back your power. And I think you're going to do that. You are taking back your power. Yung iba rito na involved sa chismis, sa issue, pwedeng sa trabaho, sa workplace, na parang dinibdib ninyo. Oo. And ngayong first half ng November, it's time for you to recover. Kumbaga nandun ka sa transition moment, no? Nagta-transition ka from a difficult situation to healing yourself at taking back your power. You have the 10 of Wands as your opportunity. So, medyo challenging to sa inyo, no? Dahil marami kayong kailangan pagsabay-sabayan na gawin or pagsabay-sabayan na asikasuhin. But, as an opportunity, kaya mo siyang i-handle. Kaya mo pagsabay-sabayan. You have that power. Okay? So, marami mang obligation, responsibilities for you. Mahirap man, kayang-kaya mo siya. Kailangan lang, ikaw mismo yung magbibigay ng, para magbo-boost sa sarili mo. Kasi minsan, yung iba kasi parang nakadepende sa boost ng ibang tao. Like, for example, kapag meron kang gustong i-pursue, kailangan naghahanap ka pa ng confirmation, validation ng ibang tao. But, if you know na kaya mo, hindi mo na kailangan ng validation ng ibang tao kasi yung tiwala mo sa sarili mo, sapat na yun 'Di ba? Na magpatuloy. Okay, so your blessings, the 4 of Pentacles. Any challenges sa finances mo, maaayos mo yan ngayong first half ng November.
if this is something to do with your finances or trabaho, maaayos siya. Okay? You will bring stability in your life, in your finances, in your home life. I also see someone na siguro ito ay lang, very specific. Meron dito na pagod na parang binubuhat ang isang pamilya na hindi siya napapahalagahan, na puro siya na lang lahat sumasalo ng responsibilidad. But I see you na freeing yourself, palalayain mo yung sarili mo. So, pwedeng bubukod ka, no? Bubukod ka na ng bahay. But it doesn't mean na hindi ka nasusuporta sa family mo or sa mahal mo sa buhay. Ang gusto mo lang dito is kapayapaan ng isip. Kasi parang I see someone na umiiyak sa gabi, parang walang may pakialam sa nararamdaman niya, ganun. Na parang you feel alone kahit na alam mong nasa pamilya ka, meron kang pamilya na dapat sumusuporta sa'yo. So, sa money, career, finances, 9 of Swords. Yan. You have a lot of, mga pag-aalala pagdating sa pera, sa finances. Ayan yung iwasan mo. Kasi, sabi nga kung ano yung iniisip mo, yun ang madalas mong ma-attract. Lagi mong isipin na, may solusyon yan. Maayos ko yan. Kasi, as a blessing, you will be blessed with financial stability, financial independence. Kaya, kailangan yun yung panghawakan mo, na kaya mo. Okay? Huwag mong hayaan na ma-stress ka ng ibang tao, na makuha nila yung powers mo. Kasi kapag nagpapa-apekto ka sa kanila, you are giving them your power. 'Di ba? So, sa love life naman, you have the 4 of Cups. Yeah, I feel like this can be applicable to sa family or kahit na sinong inaasahan mo sana na nakasuporta sa'yo is hindi mo nakukuha yung suporta. Yun yung mahirap, 'di ba? Kasi minsan mas okay pa na mag-isa ka lang kasi alam mo na sarili mo lang yung inaasahan mo. Unlike yung alam mong may mga tao sa paligid mo, supposedly susuporta sa'yo, pero hindi mo rin naman pala sila maasahan. 'Di ba? Parang useless din. You have 7th house relationship, so yan yung magiging main focus rin ng first half ng November sa inyo. Partnership, romantic, sa family. Ayan, opposition, confrontation. Meron talagang tension dito. Maaring meron kayong kakausapin or tipong magkakalabasan ng sama ng loob para mailabas ko ano man yung kailangang pag-usapan. But eventually, you will be focusing on loving yourself. Venus energy. Yes. It's time to love yourself. Lalo na kung ikaw yung tipong puro ibang tao yung iniisip mo. Nakakalimutan mo yung sarili mo. 'Di ba? Yan you have this mental force, wise judgment. Magiging madali na sa'yo na magdesisyon dahil mas naging mature ka na, mas marami ka nang natutunan sa mga experiences mo. Uy, may celebration Pwedeng ikaw ay merong ma-achieve na goals ngayong first half ng November. It's a party. So, kung yung iba sa inyo, if you're employed, pwedeng may Christmas party or anumang important party, gatherings, deeper meaning. Ayan. So, I feel like maraming changes sa inyong perspective sa buhay. Kumbaga, mas malalim kayo ngayong mag-isip. Mas mature kayo ngayon. Mas wais. Mas malalim. Breathe through the tension. Ayan. Kung merong stressful situation, umiwas muna, huminga ng malalim para makaiwas rin sa gulo or conflict with someone. It's time to release negativity, 'di ba? Aquarius. Release sa mga nega energies around you and hold your vision. Ayan. Panghawakan mo yung iyong pangarap. Yung nakikita mong tagumpay for yourself. Kasi yan yung magiging inspiration mo para magpatuloy sa buhay. At syempre, malaking energy kasi yung nanggagaling sa ating isip,
whatever we are thinking, yun yung namamanifest. So, if there is something negative in your mind, in yung pananaw nyo sa buhay, release nyo na yan. Mag-focus kayo dun sa goal ninyo. Kasi ma-achieve nyo rin yan. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!